Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, samahan nyo ako i-long drive natin itong BYD Shark 6 DMO. Ready na ba kayo? Tara na! Mga katandem, ito nga palang BYD Shark 6 DMO. Ito ay powered by 1.5 liter turbocharged gasoline engine that puts out 430 horsepower with a whopping 650 Nm of torque. May mga features nga pa nito like ADAS, may 360 camera, may adaptive cruise control, and syempre di mawawala ang trademark ng BYD na rotating screen, 12 inches ang size, and meron din itong heads-up display mga katandem. So alam ko hindi kayo narito para sa specs eh. Alam niyo kung ano magandang gawin? I-drive natin ito ng malayo. Tara, samahan niyo kami! So ito nga pala mga katandem, no? We're on our way to NLEX. So mag-meet tayo together with my family. Nag-rent sila ng van. So yun, nasa SM Marilao sila. Doon yung mag-meet kami around 3:30 AM. So right now it's 3:24, medyo late na kami. Ito nga pala mga katandem, no? So far, ride quality niya is super smooth. So right now, by far, in terms of ride quality, ito ang pinaka-swabe at saka pinaka-komportable. Promise, parang hindi kayo naka-pick up mga katandem, para kayo nakakotse. Ang ganda ng suspension niya mga katandem, no? Bago nga pala tayo umalis ng bahay mga katandem, no? Our charge was at 66%. And yung ating gasoline mileage right now, yung kaya niyang marating, yung range niya is at 685 kilometers, no? So, let's see. Doon sa unang stop natin, yung status ng ng energy and ng gas. So right now, we are prioritizing EV. So hindi tayo naka-HEV. Right now we're on EV. So we're running on electric motors. So pagka na-reach na yung threshold niya, saka lang siya mag-charge. So let's see. So yun nga mga katandem, no, nag-stop over muna kami rito sa Petron Marilao, kasi may nantay tayo na kasama natin, ka-convoy natin going to north. Nag-coffee muna kami and actually hindi ko siya pinatay, no, nasa naka-idle lang siya. So pagdating namin dito mga katandem, yung battery niya is at 30%, 33 rather. Ngayon nasa 30%, so sobrang tipid. Naka-idle lang siya, siguro mga isang oras na rin, no. Yun. Right now, tulak na ulit kami papuntang north. Maybe next stopover will be at La Union na. O depende kung saan nila maisipang mag-stopover. So, let's go. So, morning na. Time check. 6:05 AM mga katandem. So far, no, medyo ang hindi ko lang sure mga katandem, pa-comment naman down below. Kasi ang medyo naiilang kasi ako pagka ino-on ko yung intelligent cruise control niya. Meron dito yung kinakabig niya or sinesenter niya kasi yung sasakyan. So medyo naiilang ako doon kasi kinakabig niya yung manibel. So if there's a way, makatali pa-comment naman down below yung mga naka BYD with the same feature. I hope yun, may way siya para i-turn off yun habang naka cruise control yun. So syempre, yung takbo ko na yung pala mga katandem since we left this early morning. Tayo within the speed limit lang tayo actually, from Skyway 80, then dito naman sa NLEX we're gonna be hitting 100 at sa cruise control natin, no? So right now state of charge natin is at 29% mga katandem, no? Based sa energy manager screen dito sa ating infotainment system, ngayon parang naka-parallel mode siya. So meaning battery and engine ang gumagana parehas. Right now we're at yung ating range is at 671 pa mga katandem. We're at SM Marilao na, 671 pa siya. So possible to mga katandem, abot tayo ng pagudpod nito without filling up the tank. So nga pala mga katandem, no, it's a good thing din na i-download nyo sa mga electric at saka sa mga PHEV users. Helpful yung Evro app or Evro app ng AC. I mean, they're partnered with the AC Mobility, I think. It will help you locate the nearest or kung meron man charging stations doon sa mga lugar na pupuntahan nyo. So upon checking, merong sa Ilocos Norte, meron sa Agua Grande, meron doon charging station. So maganda yung app na to kasi it will also show you kung may gumagamit, no? So may makikita kayo dun mga katandem, no, sa Evro app na
may mga naka-grade out na mga charging station. That means hindi pa siya partner station or affiliate, or not affiliated but partner station rather with Evro. So yung mga green, yon usually yung makikita nyo. Sa pagkakaalam ko, pag red, alam ko parang wala atang vacant, so occupied yung mga charging stations doon, mga tandem. Mamaya check ulit natin. Actually mag-vegan pa naman tayo. So second day natin, we're gonna be going to Pagudpod. Yun, doon mag-charge ako doon bago umuwi para full ulit yung ating battery. So quick update lang tayo, mga katandem. We're traveling along Tiplex na. So I think nasa Pangasinan na part na tayo, no. Medyo mataas na yung araw, mga katandem, no. Yung mga ganitong long drive, syempre maganda gawin nating exciting, fun, and cool with Ceramax Philippines. So yun lang ko lang dito, mga katandem, no. Wala lang kaming tint, though malamig naman yung aircon, pero syempre yung init, yung rays ng araw nakapasok sa balat. So i-ultimo line nyo yan ng Ceramax Philippines para may 99% heat rejection kayo, 99 UVR, and syempre 12 years warranty. And for protection, meron tayong graphene coating na may 5 years 5 years yung tinatagal sa body. Then if mayroong, kung kaya nyo na i-push ng konti yung budget nyo, magpapa-paint protection film na kayo ng Ceramax Philippines. 7.5 mil na up to 10 years ang yung lifetime niya. Yun, TPU type na may self-healing pa. Yan, sa Ceramax Philippines lang. Nandito ang contact number namin sa baba. So yan, kasama nga pala si Queen. So yung mga bata nasa likod, tulog sila. So yun, medyo naiinip, alam mo naman. So ETA natin, we're about 200 kilometers pa from Vegan. So ETA natin doon mga around 12 PM. Update ulit namin kayo. At mamaya magmamasyal tayo sa Heritage City. Tabangan nyo yung mga katandem. So time check, mga katandem, it's 11:06 AM. We're about 1 hour 27 minutes away from our first stop. Doon tayo matutulog ngayon, gabi. So vegan tayo sa Heritage City. Kasi gusto kong ma-experience ng mga tito and tita ko na from Australia. Kasi first time nila pupunta ng Ilocos ng North, no? So gusto ko ma-experience nila yung views sa umaga, syempre para ma-appreciate mo yung mga historic yung Heritage City. Then sa gabi kasi maganda rin yung ambience doon sa gabi, no? Kasi para ka nasa Paris, no? Kasi yung mga cobblestones doon magaganda, ilaw, classic, tapos may mga lamesa ron, lalo na sa may Cafe Leona, no? Actually, I may be too early to say, I mean it's too early to say pala, mga katandem, na something about this car, no? Yung parang summary. Pero actually, you only need a few moments to fall in love with this car, no? Kasi yon, ang napansin ko rito, napakadali niyang i-drive, malakas siya, agile siya, pero mabait siya sa drive. I mean, driver friendly siya kasi from stop, pagka inarangkada mo siya, hindi naman siya nakakatakot yung power niya, eh. Pero ang nakakabilib dito, mga katandem, even at high speeds, pag kinailangan mo yung power to overtake, may ibubuga talaga siya. Grabe, mga katandem, no? And among all the pickup trucks in the market right now, isa to sa mga magagaan. Only yung gross weight niya is at 2,700 kilograms ata, mga katandem, no? Correct me if I'm wrong. Yun, comment down below nyo na lang. Then mga katandem, no, since umalis kami ng Cavite, I'm playing between EV and HEV. So siguro ang napansin ko rito, much better siya gamitin ng EV sa mga populated places like yung hindi ka makatakbo na mabilis. So what I did earlier is nag-HEV ako sa highway since medyo matipid naman siya sa gasolina that way. Then nung lumabas kami ng expressway, tinry ko siya sa EV mode. Then yun, papalit-palit na lang siya automatically, no? Then yung controls niya, actually tinignan ko lang siya kagabi, nakabisado ko kagad, napakadali. Every controls na pwede mong i-push dito sa may center console, nandito rin siya sa screen. Then isang napansin ko rin dito, mga katandem, no? Yung kanyang 12.8 inches na infotainment system, kahit naka-portrait siya, mga katandem, hindi niya naboblock yung yung view mo do sa harap. Kasi which is good, di ba? Sometimes when you're navigating the road and using a navigation software like Waze or actually may built-in din siya na navigation dito app, which is good, no? Kasi maganda siya pagka nag-navigate ka, nakatayo yung screen kasi kita mo yung kita mo ahead yung road, di ba?
And pagka naka landscape naman siya, yun, maganda magkalikot ng mga settings dyan mga katandem, no? So yun, I'll update you. We're about 1 hour 23 minutes away from Vigan City. So see you there mga katandem. Good day mga katandem. So second day ng ating Ilocos trip right now. Dito sa Ilocos Norte. So we're heading to Paway Church. Magsisimba muna tayo dahil Sunday ngayon. Magsisimba muna tayo. So nagpakarga na ulit pala ako mga katandem. So medyo marami tayong ginawang overtaking. Right now battery percentage is at 45%. I'm on HEV mode, hybrid mode, para mag-charge muna ng battery. So so far hindi pa naman ako nakapag-charge kasi parang wala akong nakitang charging facilities along the way nung sa La Union and Ilocos Norte, ay sa Ilocos Sur. Pero doon sa Pagudpod sa Agua Grande, as per the Ebro app, meron doon charging station and it's a partner station ng Ebro. Nagpagasolina muna ako. Yung aking range right now for the gasoline is back at 489. So a while ago, it went down to 80 kilometers na lang. So yun, stick around. See you sa Paway. Katandem, andito tayo sa ating last stop before tayo bumalik ng Cavite sa napakagandang Paway Sand Dunes. So mga katandem, marami akong bagay na pwedeng sabihin dito sa sasakyan, pero kahit isang pangit wala akong makita. Napakaganda nito, napaka-komportable, napakabilis at higit sa lahat, napakatipid pa. Na-cover pala natin mga katandem, no? Bago ko umalis na Cavite, ang state of charge ng ating battery is at 68% with about 600 kilometers na range ng fuel tank. Ngayon naman, bale nagkarga ako hapon ng 2,000, meron tayong about 400 plus na range ng gasoline and state of charge ko is at 45%. I think it's enough na para makabalik tayo ng Manila, or kung hindi man, magkakarga lang ulit ako ng another 1,000, di ba? Mga katandem, balikan from Cavite to Pagudpod and back. Ang nakakarga ko pa lang so far, 2,000 pesos. Sangka pa, di ba? Maraming salamat sa AC Mobility sa pagpapahiram sa amin ng BYD Shark 6 DMO. At mga katandem, sana marami kayong natutunan sa aming video ngayon. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. Suzuki Jack Maxus.